Isang nakabibinging iyak. Iyon lang ang tanging maririnig sa kabuuan ng mansyon ng mga Del Monte. Isang tunog na kayang bumasag sa pinakamahal na mga florera at kayang sirain ang pinakamatibay na pag-iisip. At sa gabing iyon, sinisira nito ang pag-iisip ni Ricardo Del Monte. Napahilamos siya sa kanyang muka. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa pagod o sa tuluyang pagsuko, hindi na niya alam. 3 araw at 3 gabi nang walang tigil sa pag-iyak ang kanyang nag-iisang anak, si Leo. Nakatayo sa paligid ng nursery ang pinakamagagaling na pediatrician sa bansa. Mga doktor na sinamba sa kanilang larangan, mga eksperto na kayang magpaliwanag ng pinakakomplikadong sakit. Pero lahat sila, bigo. Walang medical na paliwanag, walang gamot. Tila ba ang kalungkutan sa pagkawala ng ina nito ay naging isang pisikal na karamdaman na hindi kayang lunasan ng siyensya. Sir, baka kailangan na po natin siyang dalhin sa ospital ulit, sabi ng isang doktor. Baka sa boses ang pagkataranta. Para ano? Malamig na sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pagod at puno ng pait. Para sabihin niyo ulit sa akin na wala kayong makita? Para turukan niyo ng kung ano-ano ang anak ko na wala namang epekto? Napayuko ang mga doktor. Ang CEO ng Del Monte Empire, isang lalaking kilala sa kanyang bakal na determinasyon at walang awang mga desisyon sa negosyo, ay nasa bingit ng pagkasira. Paano niya patatakbuhin ang isang multibilyong kumpanya kung ang sarili niyang anak ay hindi niya mapatahan? Ang bawat hiyaw ni Leo ay parang isang sundang na paulit-ulit tumutusok sa kanyang dibdib. Nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Nagpapaalala sa kanya kay Isabela. Sir Ricardo, isang matandang yaya, si Yaya Melds, ang lumapit sa kanya. Nanginginig ang mga kamay. Siya na ang pinakamatagal na nagsisilbi sa pamilya. May kilala po ako. Hindi po siya doktor. Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala na siyang panahon para sa mga pamahiin. Isa po siyang ina. Nag-aalang ang dugtong ng matanda. Kaalis lang din po ng anghel niya. Ilang buwan na ang nakakaraan. Sabi po ng mga taga sa amin, mayroon daw po siyang kakaibang haplos sa mga sanggol na umiiyak. Desperasyon, iyon ang naramdaman ni Ricardo. Isang pakiramdam na ngayon niya lang naranasan sa buong buhay niya. Handa na siyang kumapit kahit sa patalim. Tawagan mo siya. Utos niya, ang boses ay halos pabulong na sa pagod. Gawin mo. Hindi nagtagal. Isang lumang kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng simple ang kasuotan. Ang kanyang muka ay payak, ngunit may bakas ng kalungkutan na hindi maitatago sa kanyang mga mata. Siya si Sofia Reyes. Pagpasok niya sa nursery, ang lahat ay napatingin sa kanya. Ang ilan ay may pagtataka, ang iba ay may halong pangungutya. Ano ang magagawa ng isang hamak na babae na hindi nagawa ng mga eksperto? Hindi siya nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa sanggol na walang tigil sa pag-iyak sa kuna. Dahan-dahan siyang lumapit. Binaliwala niya ang presensya ni Ricardo at ng mga doktor. Sa mundong yun, tila silang dalawa lang ng sanggol ang nag-exist. Dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang mga braso. Nag-alinlangan si Ricardo, ngunit isang tingin sa umiiyak niyang anak ang nagtulak sa kanya na ibigay ang bata. Maingat niyang inilipat si Leo mula sa kanyang mga braso patungo sa mga braso ng estranghera. At sa isang iglap na parang mahika, tumigil ang iyak. Ang katahimikan, nakakabingi. Ang malakas na paghikbi ni Leo ay napalitan ng mahinang pagsinghot hanggang sa naging isang payapang paghinga na lamang. Ipinatong ng sanggol ang kanyang ulo sa balikat ni Sofia at pumikit, na parang doon lang niya nahanap ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Lahat ng tao sa silid ay napanganga, hindi makapaniwala. Nakatitig lang si Ricardo. Pinapanood niya kung paano marahang hinahaplos ni Sofia ang likod ng kanyang anak. Isang butil ng luha ang pumatak,
Mula sa mga mata ni Sofia, isang luhang puno ng pangungulila at pag-unawa. At sa pagkakataong yon, sa ilalim ng dim na ilaw ng nursery, isang bagay ang nakuha ang pansin ni Ricardo. Isang maliit na marka sa likod ng tainga ni Leo. Isang markang naroon na mula pa nang ipanganak ito. Hugis gasuklay na buwan na puno ng pagtataka at bigla ang hinala ang isip ni Ricardo. Ang pagkatahimik ng kanyang anak, ang kakaibang koneksyon ng babaeng ito sa kanya. Ang luhang yon, mayroong higit pa rito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sofia, mga matang tila naglalaman ng sarili nitong karagatan ng pighati. Sino ka? Tanong niya. Ang bawat salita ay may bigat ng pagkalito at desperasyon. Nakatayo si Sofia sa loob ng isang opisina na mas malaki pa sa buong tinutuluyan niya. Ang mesa ni Ricardo Del Monte ay gawa sa madilim na kahoy na kumikinang at ang upuan sa likod nito ay parang isang trono. Ang lahat sa paligid ay malamig, mamahalin at parang walang buhay. Kabaliktaran ng mainit na yakap ng sanggol na kalong niya kanina lamang. I will give you a salary 5 times what the best nanny in this country earns, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay bumalik na sa pagiging isang CEO. Malamig, direkta at walang emosyon. Itinulak niya ang isang kontrata sa ibabaw ng mesa. You will live here. All your needs will be provided. Ang tanging trabaho mo ay siguraduhin na hindi naiiyak ang anak ko. Napatingin si Sofia sa papel, pagkatapos ay sa lalaki. Ang init ng kahihiyan ay unti-unting umakyat sa kanyang mga pisngi. Ganito ba ang tingin niya sa nangyari? Isang transaksyon? Isang serbisyo na may katumbas na presyo? Ang pagpatahan niya kay Leo ay hindi isang trabaho. Iyon ay isang koneksyon ng dalawang kaluluwang nasasaktan. Isang bagay na hindi mababayaran na ng kahit anong halaga. Sir, mahinang sabi niya, hindi po pera ang dahilan kung bakit. I don't care about the reason, putol ni Ricardo. I care about the result. At ang resulta, tumahan siya sa'yo. Take it or leave it, Miss Reyes. Hindi sumagot si Sofia. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, dala-dala ang bigat ng alok at ang sakit ng pang-iinsulto. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na kwarto sa gilid ng isang maingay na eskinita, ang unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na amoy ng tela at sinulid. Ang kanyang makinang panahi ay nakatayo sa isang sulok, saksi sa kanyang mga gabing walang tulog. Sa ibabaw ng kanyang kama ay may isang bunton ng mga bayarin, tubig, kuryente, renta. Sa tabi nito, ang halos walang laman na bigasan. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang lakas ay tila naubos. Binuksan niya ang isang maliit na baul at kinuha mula roon ang isang kulay asul na damit sanggol. Ang damit ni Diego. Niyakap niya ito nang mahigpit at inamoy. Nandoon pa rin ang bakas ng amoy ng kanyang anak. Biglang bumuhos ang kanyang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Ang pag-aalaga kay Leo. Hindi ba yun isang pagtataksil sa alaala ni Diego? Hindi ba't para na rin niyang sinabi na kaya niyang palitan ang kanyang anak? Ngunit habang umiiyak, naramdaman niya ulit ang pakiramdam ng pagkakarga kay Leo. Ang bigat nito sa kanyang mga braso, ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, ang butas sa kanyang puso na iniwan ni Diego ay tila pansamantalang napunuan. Hindi kapalit, kundi isang aliw. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa mga bayarin. Pagkatapos ay sa damit ni Diego. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng determinasyon. Kailangan niyang mabuhay. At marahil, sa pag-aalaga sa anak ni Ricardo, pareho silang gagaling. Siya at ang sanggol na yon. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay buo na sa desisyon. Ngunit bago pa man niya makita si Ricardo,
Isang matangkad at eleganteng babae ang humarang sa kanyang daraanan sa may grand staircase. Nakasuot ito ng mamahaling bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ito si Doña Elvira del Monte. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pag-insulto na parang isa siyang dumi na napadpad sa mamahalin nitong carpet. "So ikaw pala yon," sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay mahinahon ngunit may talim. "Ang faith healer." Napayuko si Sofia. "Magandang umaga po, ma'am. Tinanggap mo na ba ang alok ng anak ko?" Tanong niyang matanda. Hindi pinapansin ang kanyang pagbati. Tumango si Sofia. "Opo." Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Elvira. Lumapit ito sa kanya at bumulong na tanging siya lang ang makakarinig. "Maraming mga babaeng tulad mo ang sumubok pumasok sa pamilyang ito. Lahat sila nabigo." Itinuwid nito ang kanyang tindig. "Siguraduhin mo lang na alam mo kung saan ka lulugar." Nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Ito ang babala. Dinala siya ng isang katulong pabalik sa opisina ni Ricardo. Ang kontrata ay nandoon pa rin sa mesa, naghihintay. Kumuha ng ballpen si Ricardo at ibinigay sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Sofia habang hawak ang ballpen. Tumingin siya kay Ricardo na walang emosyong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay naalala niya ang malamig na mga mata ni Doña Elvira. Nilagdaan niya ang kontrata. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya ay parang isang pako na lalong nagbaon sa kanya sa mundong hindi niya kilala. "Mabuti," sabi ni Ricardo nang matapos siya. Kinuha nito ang kontrata at inilagay sa isang folder. "Simula ngayon, dito ka natitira." Tumango si Sofia at tumalikod para lumabas. Ngunit nang isasara na niya ang pinto, narinig niya ang boses ni Doña Elvira na tila pumasok sa opisina nang hindi niya namalayan. "Nagpasok ka ng ahas sa pamamahay na ito, Ricardo?" Hindi na narinig ni Sofia ang sagot. Mabilis niyang isinara ang pinto. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Isang kontrata na nilagdaan ng luha. Isang babala mula sa reyna ng mansyon. Ito na ang simula. At ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, ito ay magiging isang simula na puno ng panganib. Ilang linggo ang lumipas. Para kay Ricardo, ang mga linggong yon ay tila isang himala. Ang dating mansyon na puno ng tensyon at nakabibinging iyak ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Sa tuwing umuuwi si Ricardo mula sa magulong mundo ng korporasyon, isang tahimik na tahanan ang sumasalubong sa kanya. Isang tahanan kung saan ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog o mahinang gumagawa ng mga tunog ng isang kontentong sanggol. Lahat dahil kay Sofia isang gabi, mas maaga siyang umuwi kaysa sa karaniwan. Pagpasok niya sa pinto, hindi katahimikan ang kanyang narinig. Isang halakhak. Malinis, dalisay, at puno ng saya. Ang halakhak ng isang sanggol. Natigilan si Ricardo. Hindi niya pa kailanman narinig ang tunog na yon mula kay Leo. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog na para bang isa itong musika na matagal na niyang hinahanap. Doon, sa sala, sa malambot na carpet, nakita niya si Sofia. Nakaupo ito sa sahig at sa harap niya ay si Leo, nakahiga sa isang makapal na kumot. Gumagawa si Sofia ng mga nakakatawang mukha. Itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga kamay bago biglang sumilip at sabihing, "Peekaboo." At sa bawat pagkakataon, humahalakhak si Leo. Isang tunog na kayang matunaw ang pinakamatigas na puso. Nakatayo lang si Ricardo sa may pintuan, nagmamasid. Nakita niya ang sinseridad sa mga ngiti ni Sofia, ang pagmamahal sa paraan ng pagtingin niya sa kanyang anak. Hindi ito trabaho para sa kanya. Ramdam niya iyon. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Isabela, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo del Monte.
Isang pakiramdam ng paghanga ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib para sa babaeng ito. Isang paghanga na unti-unting nagiging iba. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinagabihan, nagkaroon ng isang maliit na hapunan sa mansyon. Mga kaibigan ni Doña Elvira, mga mayayamang ginang na ang tanging libangan ay pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Tahimik na nagtatrabaho si Sofia sa nursery, ngunit tinawag siya ni Doña Elvira. Sofia, iha, sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay nanunuya. Maaari mo bang asikasuhin ang mga bisita ko? Maghain ka ng alak para sa kanila. Nagulat si Sofia. Hindi iyon kasama sa trabaho niya. Ngunit sa harap ng mga bisita, wala siyang nagawa kundi tumango. Habang nagsasalin siya ng alak, naramdaman niya ang mga mapanuring tingin sa kanya. Siya ba yung sinasabi mo, Elvira? Tanong ng isang ginang. Sapat lang ang lakas para marinig ng lahat. Ang galing naman ng anak mo. Humanap ng yaya. Mukhang epektibo. Saan mo to nakuha? Mahirap makahanap ng ganyan sa probinsya ngayon. Ang salitang probinsya ay binigkas na may halong pandidiri. Nag-init ang mukha ni Sofia. Napayuko na lang siya. Gusto na niyang maglaho sa kinatatayuan niya. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malamig at makapangyarihang boses ang bumasag sa usapan. Ang pangalan niya ay Miss Reyes. Lahat ay napalingon kay Ricardo, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng mesa. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa ginang na nagsalita. At hindi siya katulong. Mariing pagpapatuloy niya. Siya ang nag-aalaga sa anak ko. At ang sino mang nagbibigay ng kapayapaan sa aking anak ay isang mahalagang miyembro ng pamamahay na ito. Kaya sana, igalang ninyo siya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ginang ay namutla. Si Doña Elvira naman ay nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi nagtagal. Nagpaalam ang mga bisita. Nang silang mag-ina na lang ang naiwan sa sala, hinarap ni Doña Elvira ang kanyang anak. Anong ginawa mo? Galit na tanong niya. Pinahiya mo ako sa harap ng mga kaibigan ko. Para lang sa isang hamak na babaeng yan. Hindi ko hahayaan na bastusin ng kahit sino ang taong nagdala ng ngiti sa anak ko, ma. Matigas na sagot ni Ricardo. Kahit pa mga kaibigan mo. Nagiging sunod-sunuran ka na sa kanya, Ricardo. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Ang nakikita ko, ma, ay isang anak na masaya at malusog. At sa ngayon, iyon lang ang importante sa akin. Tumalikod si Ricardo at iniwan ang kanyang ina na nanginginig sa galit. Sa labas lamang ng sala, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Sofia. Narinig niya ang lahat. Isang bahagi ng kanyang puso ang napuno ng pasasalamat at isang di inaasahang kilig. Ipinagtanggol siya. Isang taong katulad ni Ricardo Del Monte, ipinagtanggol siya. Ngunit ang isa pang bahagi ay napuno ng takot. Ngayon, sigurado na siya. Hindi lang siya isang yaya sa mansyong ito. Isa na siyang kaaway. At nasa gitna siya ng isang digmaan na hindi niya alam kung paano ipapanalo. Hindi mapakali si Sofia. Pabalik-balik siya sa kanyang silid na para bang ang espasyo niyon ay biglang naging napakaliit. Ang pagtatanggol sa kanya ni Ricardo kanina ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan, isang matamis na melodya na kasabay ng mabilis na pintig ng kanyang puso. Ngunit kasabay niyon ay ang imahe ng nag-aapoy na mga mata ni Doña Elvira, isang imahe na nagdudulot ng kilabot sa kanyang kalamnan. Hindi siya makatulog. Ang mansyon, sa kabila ng karangyaan nito, ay parang isang hawla. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan siyang lumabas at nagtungo sa hardin. Ang hangin ng gabi ay malamig at sariwa. At ang buwan sa kalangitan ay bilog na bilog, nagbibigay liwanag sa mga bulaklak na natutulog. Umupo siya sa isang bench na bato, sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na bagay, isang puting medyas ng sanggol.
ang nag-iisang pares ng medyas na naisuot ni Diego. Niyakap niya ito at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinayaan niyang dumaloy ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pangungulila na hindi kailanman nawawala. Hindi ka rin makatulog? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napamulat si Sofia gulat. Si Ricardo, nakatayo ilang hakbang mula sa kanya, suot lamang ang isang simpleng t-shirt at pajama pants. Ang imahe niya ay malayo sa nakasanayan niyang CEO na laging formal. Ngayon, mukha lang siyang isang lalaki na hindi rin mahanap ang kapayapaan sa gabi. Mabilis na pinunasan ni Sofia ang kanyang mga luha at itinago ang medyas sa kanyang likuran. "Sir," sabi niya, nanginginig ang boses. "Okay lang po ako. Napuwing lang po." Ngumiti ng bahagya si Ricardo, isang ngiting malungkot. Lumapit siya at umupo sa kabilang dulo ng bench nagbibigay ng espasyo. "Masyadong maliwanag ang buwan para may maitago ka, Sofia." Hindi nakasagot si Sofia. Niyuko na lang niya ang kanyang ulo. Ang bahay na ito, pagpapatuloy ni Ricardo, nakatingin sa kalangitan. Napakalaki. Pero minsan, pakiramdam ko napakawalang laman, lalo na sa gabi. Sa unang pagkakataon, narinig ni Sofia ang pagiging vulnerable sa boses nito. Ang bilyonaryo, ang CEO, ang amo niya, nalulungkot din pala. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita. "Ang buwan po," mahinang sabi niya. "Naaalala ko po sa kanya ang anak ko." Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na medyas. "Ito na lang po ang naiwan sa akin mula sa kanya." Tumingin si Ricardo sa medyas, pagkatapos ay sa mga mata ni Sofia na muling nangingilid ang luha. Nakita niya roon ang parehong sakit na nararamdaman niya sa tuwing tinitingnan niya ang larawan ni Isabela. Isang sakit na pamilyar, isang sakit na nag-uugnay sa kanila. "Pareho tayong may nawala," sabi ni Ricardo. Ang boses ay halos pabulong. Isang butil ng luha ang tuluyang pumatak sa pisngi ni Sofia. Ngunit sa pagkakataong ito, bago pa niya ito mapunasan, gumalaw si Ricardo. Inilahad nito ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang kanyang luha gamit ang kanyang hinlalaki. Natigilan si Sofia. Ang init ng palad ni Ricardo sa kanyang pisngi ay nagdulot ng kuryente sa buo niyang katawan. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Nagkatinginan sila. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga muka ay unti-unting nawawala. Ang paligid ay naglaho. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatama sa kanilang mga mukha, ang tunog ng kanilang paghinga, at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso ang naroon. Lalapit pa sana si Ricardo. Isang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Ring! Ring! Ang malakas na tunog ng cellphone ni Ricardo ang biglang bumasag sa mahika. Para silang nagising sa isang panaginip. Mabilis na lumayo si Ricardo, halatang nataranta. Kinuha niya ang kanyang telepono. Si Sofia naman ay napayuko. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa hiya. "Excuse me?" sabi ni Ricardo at sinagot ang tawag. Tumayo si Sofia nanginginig. Sige po, sir. Mauna na po ako sa loob." Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang naglakad, halos takbuhin na niya ang daan pabalik sa kanyang silid. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at sumandal dito, habol ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ano ang nangyari? Ano ang muntik nang mangyari? Habang ang kanyang isip ay gulong-gulo, biglang umilaw ang screen ng kanyang luma at mumurahing cellphone sa ibabaw ng kama. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Ngunit sapat na iyon para manlamig ang buo niyang katawan at mapalitan ng yelo ang nag-aalab na pakiramdam sa kanyang puso. "Kamusta na, mahal? Mukhang masarap ang buhay mo ngayon." Kinabukasan, sinubukan ni Ricardo
na ibalik ang kanyang focus sa trabaho. Ngunit ang alaala ng gabi sa hardin, ang liwanag ng buwan sa mukha ni Sofia, ang init ng kanyang balat, ang 1 pulgadang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Napahila mo siya sa kanyang mukha. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Ilang buwan pa lang mula nang mawala si Isabela. Ang nararamdaman niya para kay Sofia, mali ito. Ngunit kasabay nito, parang ito lang ang tanging bagay na tama sa magulo niyang mundo. Isang intercom buzz ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir Ricardo," sabi ng security guard sa gate, "may bisita po para kay Miss Sofia Reyes." Napakunot ang noo ni Ricardo. Bisita? Para kay Sofia? Sino daw? Marco raw po ang pangalan, sir. Pinsan daw po ni Miss Reyes. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang naramdaman ni Ricardo. Tumayo siya at sumilip sa bintana ng kanyang opisina, kung saan tanaw niya ang malaking gate ng mansyon. Nakita niya ang isang lalaking nakatayo roon. Payat, nakasuot ng kupas na maong at masikip na t-shirt. Mayroon itong kayabangan sa tindig at mapanuring tingin sa paligid na para bang sinusuri nito ang halaga ng bawat bagay. Hindi niya gusto ang itsura nito. Nakita niyang lumabas si Sofia mula sa isang pinto sa gilid para salubungin ang bisita, at sa isang iglap, nakita ni Ricardo ang pagbabago. Ang Sofia na laging mahinahon ay biglang nanigas. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng putla ng takot. Alam na ni Ricardo na mayroong mali. Pinapasok ni Sofia ang lalaki at dinala ito papunta sa direksyon ng kusina, malayo sa mga pangunahing bahagi ng bahay. Ngunit si Ricardo, dala ng pag-aalala at lumalaking hinala, ay lumabas ng kanyang opisina at tahimik na sumunod sa kanila, nanatili sa dilim ng pasilyo kung saan hindi siya makikita, ngunit sapat ang lapit para marinig sila. "Anong ginagawa mo dito, Marco?" Narinig niyang sabi ni Sofia. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit at takot. "Dadalawin lang naman ang paborito kong pinsan," sarkastikong sagot ni Marco. Narinig ni Ricardo ang yabag nito na palapit kay Sofia. "Ang laki ng swerte mo, no? Mula sa dampa, ngayon nasa palasyo ka na. Siguro naman, sapat ang kinikita mo para sa ating dalawa." "Wala akong pera, Marco. Umalis ka na." "Huwag tayong maglokohan, Sofia." Naging mas mapanganib ang tono ni Marco. "Ang isang salita ko lang sa amo mong milyonaryo, tapos ang maliligayang araw mo. Huwag mong kalimutan kung sino ang mas nakakaalam kung ano talaga ang nangyari kay Diego." "Iyon na iyon," ang banta. Narinig ni Ricardo ang mahinang paghikbi ni Sofia. "Pakiusap, huwag." Hindi na nakatiis si Ricardo. Lumabas siya mula sa dilim. "May problema ba dito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Parehong nagulat sina Sofia at Marco. Si Sofia ay namutla na parang multo. Si Marco naman, sa isang iglap, ay nagbago ng anyo. Ang mapanganib na ekspresyon ay napalitan ng isang pekeng, matamis na ngiti. "Sir, kayo po pala," sabi ni Marco. Nag-aabot ng kamay na hindi pinansin ni Ricardo. "Ako po si Marco, pinsan ni Sofia. Napadaan lang po para mangamusta." Tumingin si Ricardo kay Sofia, na nakayuko at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Ang panginginig ng mga kamay nito ay hindi maitatago. "Pinsan ko po, sir," pilit na sabi ni Sofia. Basag ang boses. "Uuwi na rin po siya?" Tinitigan ni Ricardo si Marco mula ulo hanggang paa. Hindi niya gusto ang ngiti nito. Hindi niya gusto ang mga mata nito. At lalong hindi niya gusto ang takot na idinudulot nito kay Sofia. "Nagtatrabaho si Miss Reyes," mariing sabi ni Ricardo. "Kung tapos na ang pangangamusta mo, maaari ka nang umalis." Ang ngiti ni Marco ay bahagyang nawala, ngunit mabilis din itong bumalik. "Siyempre po, sir. Aalis na po ako. Sa uulitin, pinsan ha?" sabi niya,
May diin sa huling dalawang salita habang nga nakatingin kay Sofia. Nang makaalis na si Marco, naiwan silang dalawa ni Sofia sa katahimikan. Hinihintay ni Ricardo na magpaliwanag siya, na sabihin ang totoo. Ngunit nanatili lang itong nakayuko, nanginginig. Tumalikod si Ricardo at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Hindi niya pinilit si Sofia na magsalita. Alam niyang hindi pa ito handa. Ngunit habang naglalakad siya, ang pag-aalala sa kanyang dibdib ay nahaluan na ng isang matigas na determinasyon. Pagdating sa opisina, hindi intercom ang ginamit niya. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone at tinawagan ang pinuno ng kanyang security team. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa isang lalaking nagngangalang Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Ang lalaking bumisita kay Miss Reyes, ngayon lang. Suriin ninyo ang buong pagkatao niya. Gusto kong malaman ang lahat. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon kung saan umalis ang lalaki. May itinatago ka, Sofia. Bulong niya sa sarili. At aalamin ko kung ano yon. Ang bawat araw para kay Sofia ay naging isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Ang bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagdudulot ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Magpadala ka ng 5,000 ngayon na. Nakita kita sa hardin kasama si Bossing. Mukhang masaya kayo ah. Huwag mo akong subukan, Sofia, isang tawag lang. Ang mga mensahe ni Marco ay parang lason na, unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang kaunting ipon na nakuha niya mula sa kanyang sahod ay paubos na, napupunta lahat sa pananahimik ng halimaw mula sa kanyang nakaraan. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya si Leo, bumalik sa kanyang isipan ang araw na yon, ang araw na namatay si Diego. Nilalagnat si Diego, mataas na mataas. Paulit-ulit niyang sinabi kay Marco na kailangan na nilang dalhin ang bata sa ospital. Ngunit si Marco, nakararating lang galing sa sugalan, ay nagalit. Wala tayong pera pang ospital, sigaw nito. Bigyan mo lang ng gamot, hayaan mo kong matulog. Sa gitna ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Marco, lumala ang kumbulsyon ni Diego. Nag-iisa siyang tumakbo sa labas. Sa gitna ng ulan, karga ang kanyang anak. Sumisigaw ng tulong. Ngunit huli na ang lahat. Iyon ang sikreto. Ang sikreto na ginagamit ni Marco laban sa kanya. Hindi niya kasalanan. Alam niya iyon. Ngunit ang kahihiyan na pinili niyang makisama sa isang lalaking tulad ni Marco, ang sakit na baka kung naging mas mapilit lang siya ay buhay pa si Diego. Iyon ang pasan-pasan niya araw-araw. Mukhang malalim ang iniisip mo. Nag-angat ng tingin si Sofia. Si Ricardo, nakasandal sa may pintuan ng nursery, may dalang 2 tasa. Kape? Sabi nito. Iniabot ang isang tasa sa kanya. Nakita kong bukas pa ang ilaw dito. Ayos ka lang? Tumangulang si Sofia. Tinanggap ang kape. Ang simpleng kabaitan ni Ricardo ay parang isang mainit na kumot sa nanlalamig niyang puso. Alam mo, sabi ni Ricardo, umupo sa isang upuan malapit sa kuna. Bukas ay Sabado, walang trabaho. Naisip ko, baka gusto mong lumabas? Tayong 3, kahit sa park lang, para makalanghap naman ng ibang hangin si Leo. Natigilan si Sofia. Isang normal na araw, isang pamilya, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap at matagal nang ipinagkait sa kanya. Sige po, sir, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kinabukasan, naranasan ni Sofia ang isang bahagi ng langit. Sa parke, sa ilalim ng araw, walang amo at yaya. Mayroon lang isang lalaki, isang babae, at isang masayang sanggol. Tinuruan siya ni Ricardo kung paano magpalipad ng saranggola. Sabay silang tumawa nang bumagsak ito. Bumili sila ng sorbetes at pinanood ang mga batang naglalaro. Sa isang sandali, habang karga ni Ricardo si Leo at pareho silang nakangiting nakatingin sa kanya,
Hinayaan ni Sofia ang sarili niyang mangarap. Paano kung pwede? Paano kung posible? Ngunit ang langit ay may katapusan. Pagbalik nila sa mansyon, sinalubong sila ng malamig na presensya ni Doña Elvira. Nag-enjoy ba kayo sa pamamasyal? Tanong nito. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Mabuti naman at nakapag-relax kayo. Marami pa tayong kailangang ihanda para sa charity ball sa susunod na linggo. Ito ang pinakamalaking event ng taon para sa pamilya Del Monte. Ang paraan ng pagsabi nito ay isang paalala kay Sofia. Isa ka lang tagalabas. Kinagabihan, hindi na naman mapakali si Sofia. Mula sa bintana ng kanyang silid na nasa gilid ng mansyon, natanaw niya ang isang pamilyar na kotse, ang kotse ni Doña Elvira, na huminto sa labas lamang ng gate sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Bumukas ang bintana ng kotse, nakita niya ang anino ni Doña Elvira at mula sa dilim, isang anino pa ang lumapit. Isang lalaki. Kahit malayo, kilala ni Sofia ang tindig na yon, ang kayabangan sa pagkilos, ang paraan ng pagtayo. Si Marco. Naniga si Sofia sa kanyang kinatatayuan, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Nakita niya, sa liwanag ng poste, na may iniabot si Doña Elvira kay Marco. Isang makapal na sobre. Pagkatapos ay mabilis na umandar ang sasakyan. Naiwan si Marco sa dilim. Dahan-dahan itong humarap sa direksyon ng mansyon. At sa isang iglap, tumingala ito na para bang alam nitong may nakatingin mula sa bintana ni Sophie. Isang ngangiting demonyo ang sumilay sa kanyang labi. Isang nangiti ng tagumpay. Napaurong si Sofia mula sa bintana. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ngayon, naiintindihan na niya ang kanyang dalawang kaaway, ang reyna ng mansyon at ang halimaw ng kanyang nakaraan. Nagkakaisa na sila at siya ang kanilang puntirya. Ang linggo bago ang charity ball ay parang isang pelikula na naka-fast forward. Ang buong mansyon ay nagkagulo sa paghahanda. Ang mga bulaklak ay dumating mula pa sa ibang bansa. Ang mga caterer ay abala sa pag-finalize ng menu. At ang pangalan ng Del Monte ay nasa balita araw-araw. Sa gitna ng lahat ng ito, si Sofia ay parang isang anino. Tahimik na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Pinapakain, pinapatulog at inaalagaan si Leo habang ang kanyang puso ay binabalot ng papalaking takot. Alam niyang may plano sina Doña Elvira at Marco. Hindi niya alam kung ano o kung kailan, pero nararamdaman niya ito sa hangin, isang paparating na bagyo. Sa gabi ng mismong ball, abala si Sofia sa pag-aasikaso kay Leo sa nursery. Hindi niya inaasahan na magiging parte siya ng gabing iyon. Para sa kanya, isa lang siyang empleyado na dapat manatili sa kanyang lugar. Ngunit may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Ricardo. Nakasuot ito ng isang perpektong tuxedo at ang kanyang presensya ay tila mas naging makapangyarihan. Ngunit ang kanyang mga mata ay malambot at may dala siyang isang mahabang damit kahon, dress box. Para sa'yo, sabi niya. Iniabot ang kahon. Nag-aalangang binuksan ito ni Sofia. Sa loob, isang simpleng navy blue na bestida. Hindi ito magarbo, ngunit gawa sa mamahaling tela na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Elegante at disente. Sir, hindi po kailangan. Gusto kong nandoon ka mamaya, Sofia. Sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi bilang yaya. Gusto kong nandoon ka bilang kasama ko. Natigilan si Sofia. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Pero si Doña ako ang bahala kay Mama. Putol niya. Please, Sofia, para sa akin. Hindi na nakatanggi si Sofia. Pagkatapos niyang mag-ayos, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay ibang-iba sa hamak na mananahi. Ang bestida ay perpektong bumagay sa kanya. At sa kaunting ayos sa kanyang mukha at buhok,
Lumabas ang isang ganda na matagal na niyang kinalimutan. Nang bumaba siya, naabutan niya si Ricardo na naghihintay sa paanan ng hagdanan. Nakita niya ang paghanga sa mga mata nito. "You look beautiful," sabi ni Ricardo, halos pabulong. Ang ballroom ng mansyon ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ang mga alahas ay kumikinang, ang champagne ay umaagos, at ang usapan ay tungkol sa pera at kapangyarihan. Para kay Sofia, isa itong ibang mundo. Ngunit sa tabi ni Ricardo, naramdaman niyang ligtas siya. Ipinakilala siya nito sa ilang mga kasosyo sa negosyo, hindi bilang yaya, kundi bilang Miss Sofia Reyes, a very special friend. Bawat salita ni Ricardo ay parang isang kalasaglaban sa mga mapanuring tingin ng mga tao, lalo na ni Doña Elvira na mula sa malayo ay pinapanood sila na may apoy sa mga mata. Sa isang pagkakataon, nagkaroon sila ng pagkakataong lumabas sa balcony para makalanghap ng sariwang hangin. Ang musika mula sa loob ay mahina na lang na naririnig. Silang dalawa lang, sa ilalim ng mga bituin. "Sofia," panimula ni Ricardo, hawak ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kuryente sa buo niyang katawan. "Alam kong mabilis ang lahat. Alam kong marami kang pinagdadaanan. Pero mula nang dumating ka, nagbago ang lahat. Para kay Leo at para sa akin." Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. "Pagkatapos ng gabing ito, may mahalaga akong gustong sabihin sa'yo." Alam ni Sofia kung ano iyon. Nararamdaman niya. Ang puso niya ay nag-uumapaw sa saya at takot. Sasabihin na ba niya ang totoo tungkol kay Marco? Ito na ba ang tamang panahon? Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig nila ang pagbabago sa musika sa loob. Isang anunsyo ang ginawa. Oras na para sa talumpati ni Doña Elvira del Monte. "Halika," sabi ni Ricardo. Hinila siya pabalik sa loob. "Sandali lang ito." Umakyat si Doña Elvira sa entablado, ngumingiti ng matamis sa kanyang mga bisita. Pinasalamatan niya ang lahat sa pagdalo. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, bigla siyang huminto. Ngunit ang tunay na pagkakawanggawa, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging matalim. Ay nagsisimula sa ating sariling tahanan, sa pagtiyak na ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ay tunay na karapat-dapat. Tumingin siya sa direksyon nila Ricardo at Sofia, at sa isang iglap, tumingin siya sa isang sulok ng ballroom. Isang senyas. Nakita ni Sofia kung paano ang isang waiter, isang lalaking nakatalikod at abala sa pagsasalin ng alak, ay biglang humarap. Si Marco. Nag-init ang ulo ni Sofia. Anong ginagawa niya dito? Biglang nagkaroon ng technical problem. Ang spotlight na nakatutok kay Doña Elvira ay biglang namatay. At sa isang iglap, isang ibang spotlight ang bumukas na ngayon ay direktang nakatutok kay Marco. "Excuse me po," sigaw ni Marco. Hawak na ngayon ang isang mikropono na tila inabot sa kanya mula sa kung saan. "Sorry po sa abala, pero meron lang pong isang katotohanan na kailangang malaman ng lahat. Isang katotohanan na kailangang malaman ng ating respetadong CEO, Mr. Ricardo Del Monte." Lahat ng usapan ay tumigil. Lahat ng ulo ay napalingon kay Marco. Pagkatapos, ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay na napunta kay Ricardo at kay Sofia, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng ballroom, na parang dalawang hayop na nasukol sa isang bitag. Si Doña Elvira, mula sa entablado, ay ngumiti. Isang ngangiting demonyo. Ang bitag ay bumagsak na. Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Bawat hininga, bawat bulong, ay tila isang malakas na ingay. Ang spotlight ay nanatiling nakatutok kay Marco. Ginagawa siyang sentro ng atensyon, isang aktor sa gitna ng kanyang entablado. Naramdaman ni Sofia ang paghigpit ng hawak ni Ricardo sa kanyang kamay. Isang maliit na senyas ng suporta
bago ang paparating na bagyo. Ngunit kahit ang init ng palad nito ay hindi sapat para pawiin ang yelong gumagapang sa kanyang mga ugat. "Sino ka?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na bigat, sapat na para marinig sa buong silid. Ngumisi si Marco, na para bang nag-e-enjoy sa bawat segundo ng atensyon. "Ako lang naman po ang lalaking mas nakakakilala sa babaeng katabi ninyo, Sir Ricardo." Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay nagsimula nang maging parang bubuyog. "Sofia, ano to?" bulong ni Ricardo sa kanya. Ngunit si Sofia ay hindi makasagot. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ang tanging kaya niyang gawin ay umiling. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang babaeng yan, itinuro ni Marco si Sofia, ay ipinapakilala ang sarili niya bilang isang anghel, isang byuda na nagdadalamhati. Pero alam niyo ba ang totoo? Namatay ang bata dahil sa kapabayaan niya. Mas inuna niya ang lumandi kaysa alagaan ang anak niya. Nagpatuloy si Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari at pagkamuhi. "Ang totoo, kasama ko pa siya noon. Pustahan nga kami ng mga kaibigan ko kung gaano katagal siya mananatili sa inyong mansyon. Kita niyo naman, ang bilis niya makahanap ng bago." Ang mga salita ay tumama kay Sofia na parang suntok. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang sakit at ang matinding kahihiyan ay pumigil sa kanya. Ang mga matang nakatingin sa kanya ay puno ng paghuhusga. At hindi lang yan, Sir Ricardo. Sigaw pa ni Marco. Mas lalong lumakas ang kanyang boses. "Mayroon pa akong isang lihim na hindi alam ng lahat. Ang bata niyong si Leo, meron siyang birthmark, di ba? Hugis gasuklay na buwan sa likod ng tenga." Naglakad si Marco palapit kay Ricardo. Ang kanyang nangiti ay nakakapanindig balahibo. "Alam niyo bang yun ang family mark namin? Ang mga lalaki sa pamilya Reyes mayroon yan. Ang lolo ko, ang tatay ko, at ako. Hindi kaya..." Ang kanyang boses ay lumakas. "Hindi kaya ang anak ninyo, si Leo, ay hindi sa inyo? Hindi kaya anak siya ng isang Reyes?" Ang buong ballroom ay nagkagulo. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang iba ay nagtatakip ng bibig sa gulat. Si Ricardo. Napatingin si Sofia kay Ricardo. Ang kanyang muka ay namutla. Ang pagkabigla ay nakaukit sa kanyang mga mata. Ang hawak nito sa kanyang kamay ay unti-unting lumuwag hanggang sa tuluyan itong bumitaw. Ang mga mata ni Ricardo ay lumipat mula kay Marco patungo kay Leo na kalong ng yaya sa gilid ng ballroom. Pagkatapos ay bumalik kay Sofia na may bakas ng matinding pagdududa at sakit. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng paghanga, ay napalitan ng isang expression na hindi maintindihan ni Sofia. Galit? Pagkabigo? Isang malalim na hiwa ang bumiyak sa puso ni Sofia. Mas masakit pa kaysa sa lahat ng pananakit ni Marco. Ang pagdududa sa mga mata ni Ricardo. Mabilis na lumapit si Doña Elvira kay Ricardo. Niyakap niya ang anak na para bang kinukonsinti ang nangyayari. "Sinabi ko na sa'yo, Ricardo." Bulong niya, ngunit sapat ang lakas para marinig ni Sofia. "Sinabi ko na sa'yo, hindi mo pinakinggan ang nanay mo." "Hindi totoo yan." Sa wakas ay nakasigaw si Sofia. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. "Marco, sinungaling ka. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi mo." Ngunit huli na ang lahat. Walang nakikinig. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang paghuhusga ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Tinitingnan siya na parang isa siyang dumi, isang basura. Tumingin si Sofia kay Ricardo. Ngunit tumalikod ito. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang puso ay nabasag. Wala siyang nagawa, kundi tumakbo.
Tumakbo palabas ng ballroom, palabas ng mansyon, sa gitna ng malakas na ulan na nagsimula ng bumuhos. Hindi niya inalintana ang lamig, ang basa ng kanyang damit. Tumakbo lang siya. Tumakbo palayo sa lahat. Sa gitna ng dilim at ulan, nadapa siya. Nanginginig ang kanyang katawan, puno ng pighati. Wala na. Nawala na ang lahat. Ang pangalan niya, ang dignidad niya, ang tiwala ni Ricardo, at ang koneksyon niya kay Leo. Nawala na ang lahat. Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang mga hikbi, ngunit lumabas pa rin ang mga ito, kasabay ng malakas na pag-iyak. Wala na siyang natitira. Ang mga oras pagkatapos ng charity ball ay lumipas na parang isang blur para kay Ricardo. Ang paggulong ng mga balita tungkol sa iskandalo ay mas mabilis pa sa bilis ng liwanag. Ang pangalan ng Del Monte ay nasa bawat headline, ngunit hindi sa paraang ipinagmamalaki niya. Nakatayo si Ricardo sa harap ng bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa labas, sa madilim na kalangitan na sumasalamin sa kaguluhan ng kanyang isipan. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Ang birthmark, ang pagdududa. Isang bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing imposibleng mangyari iyon. Isang bahagi naman ang pinagtatakhan kung bakit hindi ipinagtanggol ni Sofia ang sarili. Bakit siya tumakbo? Pagkatapos, tumalikod siya mula sa bintana. Ang mga larawan ni Leo, nakangiti, nakatingin kay Sofia na may pagmamahal. Ang mga sandali sa hardin, ang mga tawa sa parke, ang kabaitan ni Sofia, ang sinseridad sa kanyang mga mata. Isang bagay ang malinaw kay Ricardo. Hindi siya sinungaling, hindi siya manggagamit. May itinatago siya, oo. Isang madilim na lihim, ngunit hindi siya isang tao na kayang gumawa ng ganoong kasinungalingan, lalo na tungkol sa isang bata. Naramdaman niya ang matinding galit na umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Galit kay Marco, galit sa kanyang ina, at galit sa kanyang sarili dahil sa pagdududa kay Sofia. Pumasok siya sa kwarto ni Leo. Mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Maingat niyang inangat ang likod ng tainga ni Leo. Naroon pa rin ang hugis gasuklay na buwan na birthmark. Isang kakaibang tanda. Ngunit hindi ito pruweba. Ang tanging pruweba ay ang pag-ibig na ibinigay ni Sofia sa kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang security head. Hanapin ninyo si Marco. Utos niya. Ang kanyang boses ay puno ng bakal. Gusto ko siyang makita. Ngayon din. Pagkatapos, bumaba siya sa sala. Nakaupo si Doña Elvira sa kanyang paboritong armchair tila nagtatagumpay. Sana, natuto ka na, Ricardo. Sabi niya, ang kanyang tinig ay may halong pangmamata. Hindi mo dapat pinapapasok ang mga galing sa kalsada sa pamamahay natin. Ngunit hindi niya nakita ang pag-aapoy sa mga mata ni Ricardo. Ikaw ang nagpapasok ng ahas. Sa mansyon na ito, ma. Hindi si Sofia. Ikaw. Nanigas si Doña Elvira. Anong sinasabi mo? Alam kong ikaw ang may pakana. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Alam kong binayaran mo si Marco. Bakit, ma? Bakit mo ginawa to? Ginawa ko ito para sa'yo, Ricardo. Para sa pamilya natin. Hindi bagay ang babaeng yan sa pangalan ng Del Monte. Hindi siya karapat-dapat. Siya ang nagligtas kay Leo. Siya ang nagbigay ng kapayapaan sa akin. At ikaw ang nagwasak sa lahat. Sumigaw si Ricardo. Ang kanyang galit ay lumabas na. Habang nagtatalo sila, may kumatok sa pinto. Binuksan ng katulong. Sir, may bisita po si Miss Reyes. Sabi ng katulong, halatang nag-aalangan. Lahat ay napatingin sa pinto. Nakita nila si Sofia, basang-basa ng ulan, nanginginig sa lamig. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Puno ito ng desisyon. Puno ito ng matinding galit. Hindi siya pumasok na parang isang biktima. Pumasok siya na parang isang mandirigma. Tumingin siya ng diretso kay Ricardo, pagkatapos ay kay Doña Elvira na ngayon ay namutla na.
Hindi po ako bumalik dito para magpaliwanag sa inyo, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Bumalik po ako para sabihin ang totoo. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Leo. Para malaman ng anak ninyo ang totoo tungkol sa akin sa isang araw na magkakaunawaan kami. Biglang bumukas ang main door. Pumasok ang security team ni Ricardo at kasama nila, nakagapos, ang nanlilisik na si Marco. Ano to, Sir Ricardo? Galit na sigaw ni Marco. Pumapalag ako. Hindi niyo ako pwedeng gawin to. Sabihin mo ang totoo, Marco, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nakakapanindig balahibo. Sabihin mo sa lahat kung ano ang ginawa mo. Ngunit tumanggi si Marco, patuloy na nagde-deny. Lumapit si Sofia kay Marco. Hindi na siya natatakot. Sabihin mo ang totoo, Marco. Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sabihin mo kung paano namatay si Diego. Sabihin mo na inuna mo ang sugal kaysa dalhin ang anak ko sa ospital. Sabihin mo na ikaw ang may kasalanan. Nagulat si Marco. Hindi niya inaasahan ang tapang ni Sofia. Ngunit nang makita niya ang pag-aapoy sa mga mata ni Ricardo at ang malamig na tingin ng kanyang security, nagsimula siyang manginig. Hindi totoo yan, sigaw niya. Nagpaparinig lang yan. At ang birthmark? Tanong ni Ricardo. Ipakita mo ang birthmark mo, Marco. Kung totoo ang sinasabi mo, ipakita mo. Nataranta si Marco. Nagpumiglas siya. Sinusubukang itago ang kanyang leeg. Wala siyang birthmark, sigaw ni Sofia. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. Ginagamit lang niya ako para kumuha ng pera sa inyo. Sa wakas, nahuli ng mga security guards si Marco at pilit na inangat ang kanyang ulo. Walang birthmark. Ang lahat ng sinabi niya ay isang kasinungalingan. Umaling-awngaw sa buong silid ang tunog ng pagbagsak ng ebidensya. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga bulungan ay puno ng simpatiya para kay Sofia at pagkamuhi kay Marco at kay Doña Elvira. Napatayo si Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kanyang plano ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Tumayo si Ricardo. Tumingin siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinayang, paghanga, at pag-ibig. Naglakad siya palapit kay Sofia. Lumuhod sa harap nito at hinawakan ang kanyang mga kamay. Sofia, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Patawarin mo ako. Ngunit bago pa man makasagot si Sofia, isang malakas na tunog ang narinig. Nawalan ng malay si Doña Elvira. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang iskandalo, ang pagbagsak ng kanyang plano, ang pagtataksil ng kanyang sariling anak. Lahat ng ito ay masyado para sa kanya. Ang sumunod na mga araw ay puno ng kaguluhan. Ngunit sa pagkakataong ito, para sa mga taong karapat-dapat, si Marco, sa kabila ng pagtatago at pagtanggi, ay sa huli ay nahaharap sa mga kaso ng paninirang puri, pangingikil, at iba pang krimen na matagal na niyang nagawa. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Diego ay lumabas sa publiko na nagdulot ng simpatiya kay Sofia at matinding pagkamuhi kay Marco. Ang hustisya, sa wakas, ay nakamit. Si Doña Elvira naman ay dinala sa ospital. Sa loob ng ilang araw, nanatili siyang walang malay at paggising niya, naging malaki ang pagbabago niya. Ang dating matigas at aroganteng ginang ay naging tahimik at malalim ang iniisip. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng kanyang ina. Isang hapon, habang binabantayan ni Ricardo ang kanyang ina sa pribadong silid nito sa ospital, lumapit si Doña Elvira at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Patawarin mo ako, Ricardo, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Nabulag ako sa kapangyarihan at pangalan.
Hindi ko nakita ang tunay na halaga ni Sofia at ang ginawa ko sa'yo, sa pamilya natin. Patawarin mo ako. Niyakap ni Ricardo ang kanyang ina. Ang matagal ng pagitan nila ay naghilom sa sandaling iyon. Ang pamilya Del Monte, sa kabila ng lahat ng iskandalo, ay nagsisimulang maghilom. Ngunit ang pinakamahalagang paghilom ay ang paghilom ng puso ni Sofia. Isang linggo pagkatapos ng insidente, dinala ni Ricardo si Sofia sa isang tahimik na lugar, isang burol na tanaw ang buong lungsod, kung saan kitang-kita ang ganda ng pagsikat ng araw. Lumuhod si Ricardo sa harap niya. Hindi lang hawak ang isang mamahaling singsing, kundi hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Sofia, panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong marami akong pagkukulang, marami akong nasabi at nagawa na pinagsisisihan ko. Pero ngayon, nakikita ko na. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera o pangalan, kundi sa puso. At ang puso mo, ang pinakamayaman sa lahat. Nangingilid ang luha ni Sofia. Hindi ko lang inaalok sa iyo ang pangalan ko, Sofia. Patuloy ni Ricardo. Inaalok ko sa iyo ang puso ko, ang tiwala ko, at ang lahat ng mayroon ako. Maging asawa ka sana at ina kay Leo at sa mga anak pa natin sa hinaharap. Ang mga luha ni Sofia ay tuluyang dumaloy. Ngunit hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng kaligayahan. Isang pag-asa na matagal na niyang hinintay. Opo, Ricardo. Sagot niya, basag ang kanyang boses. Opo, ipakasal mo ako. Isang taon ang lumipas. Ang mansyon ng Del Monte ay puno na ng tawa at buhay. Si Leo, ngayon ay isang malikot na bata, ay tumatawag na ng mama kay Sofia at papa kay Ricardo. Ang kasal nila ay simple at pribado. Kasama ang kanilang mga pinakamamahal, Doña Elvira, na ngayon ay mas tahimik na ngunit mas mapagmahal, ay umiyak habang pinapanood ang kanyang anak at manugang. Isang umaga, magkasabay na bumisita sina Ricardo at Sofia sa ospital. Ibinukas nila ang isang bagong gusali, ang Isabela and Diego Memorial Wing. Isang bahagi ng ospital na nakatuon sa pagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga bata na galing sa mahihirap na pamilya. Habang nagpuputol sila ng ribbon, nakatingin si Sofia sa sign. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa tabi niya, hinawakan ni Ricardo ang kanyang baywang at nakita niya ang maliit na bilog na umbok sa ilalim ng kanyang kamay. Isang bagong buhay. Tumingin siya kay Ricardo. Hindi na sila dalawang tao na galing sa magkaibang mundo. Sila ay isang pamilya, binuo mula sa pighati, pinagtibay ng pag-ibig at pinuno ng pag-asa. Sa ilalim ng araw, sa isang bagong simula, ang mga sugat ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Ang mga luha ay napalitan na ng ngiti. At sa bawat bagong umaga, patuloy silang magmamahalan, magpapatawaran, at magtatayo ng isang pamilya na ang pundasyon ay hindi ginto o kapangyarihan, kundi ang purong pag-ibig at walang hanggang pag-asa.